Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Jackie, isang OFW land-based na kasalukuyang nagtatrabaho ngayon dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Nagsishare po ako ng aking mga experience about sa paglulon ko sa PGH, pagkuha ko ng financial assistance sa OWA, sa pag-a-apply ko sa mga legal na agency sa Pilipinas as OFW land-based, at ang mga experience ko sa pagtatrabaho ko dito sa ibang bansa. Ngayon, sasagutin ko ang mga tanong ng ating mga kababayan na nag-comment sa previous ko na video. Ito ang tanong ni Juan. Paano pala pag umuwi na tapos ng kontrata, wala bang makukuha? Nag-comment siya sa previous ko na video about sa pagkuha ko ng financial assistance sa OWA. So ito ang explanation ko, kabayan, at sagot ko sa tanong mo. Wala akong idea, kabayan, kung may ibibigay ba ang OWA sa mga OFW na umuwi na tapos ang kontrata. Ang na-experience ko, kabayan, natulungan ako ng OWA, nabigyan ako ng 20,000 pesos financial assistance sa mga active OWA member tulad ko. Nung nasa Bahrain kasi ako nagtrabaho, distressed OFW kasi ako, kabayan, umuwi ako ng Pilipinas na hindi ko tapos ang kontrata. Kaya nabigyan ako ng tulong pinansyal ng OWA. Yun ang na-experience ko, kabayan. At yun lang din ang sagot ko sa tanong mo. Mas maganda mong gawin, kabayan, pag uwi mo ng Pilipinas, pumunta ka na lang sa OWA. Sila mismo, ang OWA staff, ang makapag-explain sa inyo ng mabuti kung may mga financial assistance ba silang maibigay or ibibigay sa mga OFW na umuwi ng Pilipinas na tapos ang kontrata. Sa part ko kasi, kabayan, naging distressed OFW kasi ako, kaya natulungan ako ng OWA sa Pilipinas at Polo OWA Bahrain para makauwi ako ng Pilipinas at mabigyan ako ng financial assistance. Yun lang ang sagot ko sa tanong mo, kabayan. Sana nakakuha ka ng idea. Nakatulong ako sa iyo, na-explain ko ng maayos, at maraming salamat sa suporta at sa iyong pag-comment. Next, sasagutin ko din ang tanong ni Kabayan Budadi. Shoutout sa iyo, kabayan. Ito yung tanong mo sa akin sa previous ko na video. Pwede po ba mag-abroad kahit na nag-avail na ng Balik Pinas program ng OWA? Ang sagot ko sa tanong mo, kabayan, yes. Ako mismo ang makapagpatunay na pwedeng mag-abroad ang isang OFW kahit naka-avail na siya ng Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program, tulong pinansyal na galing sa OWA. Kung active member ka, 20,000 pesos ang matatanggap mo. Pero kung hindi ka active member ng OWA, 10,000 below ang matatanggap mo. Ako mismo, kabayan, ang makapagsabi na pwedeng mag-abroad ang isang OFW kahit naka-avail na siya ng Balik Pinas, Balik Hanap Buhay program ng OWA. Dahil ako ay nakatanggap ng 20,000 pesos nung nasa Bahrain ako nagtrabaho. Na-distress OFW kasi ako, kabayan. Umuwi ako ng Pilipinas at hindi ko natapos ang kontrata, kaya tinulungan ako ng OWA na mabigyan ng financial assistance. Tinulungan ako ng Polo OWA Bahrain na makauwi ng Pilipinas. At binigyan ako ng 20,000 pesos ng OWA sa Pilipinas. Dahil may referral ako galing sa Polo OWA Bahrain. Yun ang sagot ko, kabayan, sa tanong mo. At sana may nakuha kang idea at nakatulong ako sa iyo. Maraming salamat sa comment mo at sa suporta. Next, proceed naman ako sa comment ni Kabayan Roland. Pag for good, walang makuha. So, ang makakasagot lang nito, kabayan, ang staff ng OWA. Sila lang ang makapag-explain sa iyo ng mabuti kung ano ba yung mga programa nila sa mga OFW na nag-for good na, kung may mga livelihood program ba sila, or may financial assistance ba silang ibibigay sa mga OFW na umuwi ng Pilipinas, na nag-for good na, at hindi na babalik sa abroad. Sila ang makakasagot sa tanong mo, kabayan. Hindi ako pamilyar sa mga programa ng OWA, kabayan. Mas maganda, kabayan, kung ikaw mismo ang bumisita sa opisina ng OWA at itanong mo sa kanila kung
ang mga OFW na magpo-for good na may makukuha ba sa OWA. So sila ang makakasagot sa iyo, kabayan. At yun lang ang konting explanation ko sa tanong mo. Hindi ko masagot exactly ang tanong mo sa akin dahil hindi ko na-experience. Thank you sa comment mo, kabayan. Sana naintindihan mo at pasensya ka na. At hindi ko ma-explain sa iyo ng maayos at hindi ko masagot exactly ang tanong mo sa akin. So, paulit-ulit na si Inday. Maraming salamat sa comment mo at sa suporta. Share ko lang sa inyo guys ang na-research ko sa internet about sa OWA. List of OWA benefits, programs, and services for OFWs. What are the OWA benefits? As a member of OWA, you are eligible to receive a number of benefits. Take note that OWA is a form of government insurance when you need help in times of crisis, especially as an OFW abroad. Here are the benefits of being an OWA member. 1. Social benefits. 2. Education, scholarship, and training benefits. 3. Welfare programs. 4. Reintegration program. 5. Repatriation assistance benefits. So, ito yung na-research ko about sa OWA. Hi guys! Kain tayo! Gumawa ako kanina ng vegetable salad or salata sa Arabic. Nagdagdag pala ako guys kanina ng bell pepper at maliliit na kyar. So, ang mga sangkap na hinalo ko or minix ko sa isang baunan na to, may avocado, carrots, maliliit na kyar or pepino, repolyo, kamatis, bell pepper, at naglagay ako ng asin, naglagay ako ng mga pampalasa, paminta. So, ito lang guys ang salata ko na ginawa, ulam ko ngayong gabi. Dinamihan ko na para hanggang bukas may pagkain ako. At isang baonan din ang aking kanin dahil kanina hindi ako kumain ng kanin. Sliced bread lang at ice cream ang kinain ko. So ngayon, ang hapunan ko, kanin at vegetable salad or salata. Hatiin ko to guys para hanggang bukas may pagkain ako sa aking almusal. Breakfast ko yung iba. Kasi marami to eh. Tapos yung kanin ko marami din. So hahatiin ko siya hapunan at breakfast. So ito ang pagkain ni Inday sa hapunan. Kain tayo mga friends. Vegetable salad ang ulam ni Inday. Yung labi ko, may sugat. Nagbabalat. Kahit naglagay na ako ng Vaseline, nagbabalat pa rin siya. Kain ko na lang. So, isang baon na kanin, hindi ko pa nabawasan. So, hanggang bukas pa to. Gumawa na lang ako ng vegetable salad kasi wala akong maisip na ulam.
Haluin ko pala siya kasi kanina hindi ko to nahalo. So, hahaluin ko siya para mag-mix yung mga nilagay kong pampalasa. Masarap siya guys kasi naglagay ako ng paminta, asin at yung seasoning. Masarap siya. Healthy vegetable salad. Hindi ko na lang siya nilagyan ng lemon kasi maasim. Bell pepper. Kamatis. Pag OFW ka, diskarte talaga ang kailangan. Yung amo kong babae, umalis kasama mga anak niya. So, ang natira sa bahay, yung amo kong lalaki andun sa loob, naglalaro, at ako. So, wala namang pakialam ng amo kong lalaki. Ako na lang ang gumawa ng paraan para may pagkain ako. Mayroon may mga tirang ulam doon sa rep. Pero hindi ko siya ginalaw kasi, or hindi ko siya kinuha. Baka maghanap kasi yung amo kong babae. Wala naman kasi siyang sinabi sa akin na pwede kong kainin yun. Kasi pag ayaw na nila, nilalabas nila yun sa ref. Nilalagay niya sa mesa. So, ibig sabihin, ayaw na nila. Ayaw na nilang kainin. So, nandun kasi sa loob ng ref. So, hindi ako pwedeng kumuha doon dahil hindi ako sinabihan at hindi ako nakapagpaalam. So, gumawa na lang si Inday ng paraan para may pagkain. So, okay na to mga friends. At least, may makain tayo na vegetable salad at white rice. Busog na tayo nito. Diskarte lang talaga para makasurvive. Pag OFW ka, kailangan mo talagang dumiskarte. Kailangan malakas yung loob mo. Pag mag-change weather talaga dito sa ibang bansa, mga labi, ang labi magbibitak-bitak din. Kaya kailangan talaga may Vaseline. Avocado to. Ang binili kong avocado, hinalo ko sa vegetable salad. So, masarap siya. Liit na pipino. Bukas pa kasi magluluto yung amo ko ng hapon. Kaya wala akong maisip na uulamin kasi nakakasawa din pag parating itlog. So, ito na lang ang ginawa ko. Dahil maraming gulay doon pang salata or vegetable salad. So, gumawa ng paraan si Inday para may pagkain, may ulam, vegetable salad, and white rice. Kamatis na maliliit. Marami kasi doon sa rep. So, ito lang yung naisip ko na ulam hanggang bukas ng umaga.
Masarap to guys, kamatis na maliit. Pwede ng pang-ulam. Vegetable salad lang sapat na. Thank you for watching. Maraming salamat sa inyong suporta at panonood. Sana nagustuhan nyo ang topic na sinishare ko sa inyo ngayon sa mga sagot ko sa ating mga kababayan na nag-comment. At kung nagustuhan nyo ang mga topic na sinishare ko sa inyo, pakipress ang like. Mag-comment na rin kayo kung may mga tanong kayo about sa sinishare ko sa inyo ngayon na topic sa mga sagot ko sa ating mga kababayan. At pakishare nyo na rin para makatulong ako sa iba. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aking munting tahanan at pakipindot ang notification bell para ma-update ka sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat sa inyong suporta, sa inyong panonood sa aking mga previous na video. Thank you for watching and God bless.